Magandang hapon po sa buong SCB Tribes na kung saan ay sumusubaybay sa daily live streaming na ito. Marami pong salamat sa pagkakataong muli na aking pong tinanggap mula sa ating mentor ang makapagbahagi sa platform na ito ng SCB Live Streaming. Marami pong salamat sa ating mentor na kung saan ay siya pong patuloy na sa larangan ng paglilingkod ay naghahasa sa amin upang patuloy naming maisakatuparan ang assignment na binigay ng Diyos sa aming buhay. Salamat din po sa Panginoon na siyang bukal ng saganang pabor, ng saganang pagpapala na kinakailangan ng bawat isa sa atin upang ang gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang assignment na ibinigay niya sa atin ay maisakatuparan natin. Ano po? Sa hapon pong ito, mga kapatid, ay meron pa po akong gustong talakayin doon sa aking tinatalakay na character, but sa kadahilan sa kabisihan ko rin po ay hindi ko pa rin po hindi ko pa nabibigyan ng focus at natatapos yung ginagawa ko. So, kaya po, ang nais ko pong i-share sa inyo sa hapong ito ay meron pong title na The Purpose and Power of God's Favor. Ang layunin at kapangyarihan ng pabor ng Diyos sa ating buhay bilang mga anak niya. Ano po? Sabi po sa Romans chapter 5 verses 1 and 2 sa ang salita ng Diyos version. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Kristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Nais ko pong bigyan ng pansin yung sinabi ditong tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos dahil ito po ay nung tayo'y manampalataya sa Panginoong Kristo, inilugar ng Diyos o nakalugar ang ating buhay sa pabor po ng Diyos. Ano po? So sa English po, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Na-access po natin ng pananampalataya natin sa Panginoong Kristo ang grasyang ito na ang sabi, in which we now stand. So malinaw po mga kapatid na ayon sa mga talatang ito, ano po, dahil sa Panginoong Kristo, we are standing on God's favor. Ang buhay natin ay nakalugar sa napakasaganang pabor ng Diyos dahil po sa Panginoong Kristo. Hindi sa dahil lang tayo mabait, hindi sa dahil lang tayo mahusay, hindi sa dahil lang tayo masunurin, kundi ito'y dahil sa Panginoong Kristo. Subalit ito pong biyaya ng Diyos na ito, kapag ang isa pong mananampalataya, kahit pastor, pag hindi pa po siya malago at hindi pa po siya gumugulang, itong pabor ng Diyos na ito ay mahirap makita, ano po, lalo na sa panahon ng mga troubles, testing, challenges, or whatever negative circumstances we are in, ano po. But sa ating pagpapatuloy at sa ating paglago at magulang, ay lalo po natin namang marerecognize ang pabor na ito ng Diyos sa panahon din ng mga challenges, sa panahon ng mga trouble, kapag tayo po ay nagkakaroon na ng paglago o paggulang sa ating buhay pananampalataya. So, maging si Pablo, sa kanya pong sinabi sa 1 Corinthians 15:9 and 10, wala po rito, ang sabi niya, ako'y naging ako dahil sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos sa aking buhay ay hindi nawala ng kabuluhan. Ang sabi niya, nagpagal ako ng higit sa mga naunang apostol sa akin, pero subalit hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay ko. So napakahalaga po ng biyaya ng Diyos, ano po, dahil kung walang biyaya ang Diyos sa ating buhay, imposible po nating
maisakatuparan o maisagawa yung kanyang itinakdang assignment sa ating buhay, yung layunin niya sa ating buhay. Kung aasa lang tayo sa ating sariling sikap at kakayahan, kung wala ang pabor po ng Diyos, ay napaka-imposible po nating maisakatuparan yan, mga kapatid. Makikita natin yan sa buhay po ni Joseph, sa buhay din ni David, noong mga panahon sila po ay nagpapasimula pa, at lalo na nung hinuhubog sila sa kanilang ang kanilang pagkatao doon sa tinatawag na wilderness ng kanilang buhay, ay talaga pong kung wala ang grasya ng Diyos, hindi po nila kayang pagtagumpayan yung mga dinaanan ngayon. At maging tayo, maging sina Apostol Pablo, maging mang sinong lingkod ng Diyos, maging sino mang anak ng Diyos, biyaya po ng Diyos kung tayo man po ay nagkakaroon ng paglago o paggulang. Ano po? At ang pabor po ng Diyos, favor was given by God to empower us to fulfill our destiny. So malinaw po na ibinigay ng Diyos ang pabor sa atin upang tayo ma-empower, upang maisakatuparan natin yung destiny or yung assignment na ibinigay sa atin ng Panginoon. Napakahalaga po, mga kapatid, na lagi nating alalahanin na kung wala ang pabor o grasya ng Diyos sa ating buhay, ay imposible po nating maisakatuparan ang kanyang layunin. Kahit po nagtapos pa tayo kung saan mang seminary or Bible school, kahit ano pang degree pa ang ating nakuha, naalala kong sinabi ng isang pastor, lahat tayo ay tumatayo, naglilingkod, na nagpapatuloy dahil lamang sa grasya o pabor ng Diyos sa ating buhay. Ano po? So kaya napakahalaga po nito, mga kapatid. Ini-empower tayo ng grasyang ito ng Diyos, ng pabor na ito ng Diyos upang magkaroon ng katuparan yung kanyang itinakdang destiny sa ating buhay. Pangalawa, favor is like the highway to connect us to our destiny. Ang pabor na ito po ng Diyos ay kagaya ng isang daanang maluwang, highway, upang i-connecta tayo nito patungo doon sa ating destiny. Naalala ko po noong araw po, pag magbabiyahe po kami ng Baguio, mula po rito sa Impanta hanggang Baguio City, Impanta, Manila, 4 to 5 hours, tapos ay Manila to Baguio. Basta lahat-lahat po ay aabutin ng 12 hours sa haba po ng biyahe dahil wala pa po noon yung EasyTex at wala pa rin po noon yung T-Flex. Ano po? But sa panahon po ngayon na meron ng EasyTex at yung T-Flex, ay napakadali na po ng biyahe patungo sa Baguio. So ganoon din po ang pabor ng Diyos sa ating buhay. Para itong highway na kung saan ay nakakarating tayo, na ikokonekta tayo doon sa destiny ng Diyos sa ating buhay, sa bawat isa sa atin. So kaya nga po, napakahalaga na ito, at maging nung ang Panginoong Jesucristo ay nagpapasimula pa lamang, ang sabi po sa Luke chapter 2, verse 52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Ano po? Ang Panginoong Jesucristo ay lumago rin sa wisdom, sa stature, sa pabor ng Diyos at pabor ng tao. At naalala ko sinasabi ng ating mentor, kung gusto nating maisakatuparan, mai-advance natin ang kaharian ng Diyos sa amang domain tayo dinadala ng Panginoon, tatandaan po natin, kinakailangan lumago tayo sa apat na ito na aspeto ng ating pamumuhay. Kailangan. Kung ito'y kinailangan ng Panginoong Jesucristo, tayo rin po ay kailangan nating lumago sa apat na ito na aspeto ng ating buhay. Ano nga ba ang pabor? That is favor. Ang pabor po, it is the act of kindness, mercy, and compassion of God sa ating mga buhay. It is the tangible evidence of God's approval and acceptance in our lives. Ano po? Yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang kahabagan, yung kanyang compassion sa ating buhay, ano po? Ito po ay
ito po ang ibig sabihin ng pabor ng Diyos. Ano po? God's approval and acceptance in our lives. Tinatanggap tayo ng Diyos dahil po sa kanyang anak, ang Panginoong Kristo. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2, verses 1 and 2, "As for you, you were dead in your transgression and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved." Ano po? At ang sabi pa rito, "And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace and His kindness to us in Christ Jesus." Ano po? So, "For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So, malinaw po dito sa mga talatang ito, mga kapatid, na tayong patay nung panahong iyon, nang wala pa tayo kay Kristo, sinusunod natin yung gusto ng ating laman, sinusunod natin yung gusto ng mundong ito, at kung ano yung udyok sa atin ng demonyo, ginagawa natin iyan sa ating buhay. At namuhay tayo sa kalagayang binibigyan natin ng kasiyahay yung pita ng ating laman. Ano po? Kaya nga, by nature, deserving tayo sa puot ng Diyos. Pero, ang sabi nga rito, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, dahil sa kanyang habag, tinanggap po natin ang pabor ng Diyos. Tinanggap natin ang kanyang grasya, kaya tayo naligtas. Ano po? At tayo binangon kasama ng Panginoong Kristo, at hindi lang iyon, tayo po ay ang authority natin, kasama niya tayo nakaupo sa kalangitan, kasama ng Panginoong Kristo. So napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Itong biyayang ito ng Diyos sa atin ay hindi galing sa atin. It is the gift of God. Hindi dahil sa ating mga ginagawa upang walang sino mang makapagmalaki. So kaya, sa buhay po natin, ano po, ay importante na tayo ay malaman natin din, at mamaya ibabahagi ko po sa inyo kung ano po yung pong para ma-unlock sa atin yung grasya ng Diyos na yan at patuloy nating matanggap. At ito po, nais ko pong ibahagi rin sa inyo itong 3 facets of God's favor. Ang unang-una po dito sa 3 facets of God's favor ay yung divine presence of God. Yung presensya ng Diyos, kinakailangan po natin sa ating buhay yan. Ano po? Ang presensya po ng Diyos, the presence of God in your life will show that the favor of God is in you. Yun po ang isang palatandaan na ang pabor ng Diyos ay sumasa atin kapag yung kanyang presensya ay kasama natin sa ating buhay. Napaka-importante po na yun, mga kapatid. Maging si Samuel, nung siya ay sa panahon niya, ang sabi nga ng Bible, "And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with people." At ang sabi pa sa kasunod, patuloy na pinapatnubayan ng Panginoon si Samuel habang siya'y lumalaki. Kasama ni Samuel ang presensya po ng Diyos. Niloob ng Panginoon matupad ang lahat ng sinabi ni Samuel. At magi pong si Moses, mga kapatid. Moses, through his intimacy with God, recognizes that the presence of God as the most important thing in his life. Sa panahon po ni Moses, nakita po niya na talagang na-recognize niya, na-realize po niya na ang pinaka-importante sa kanyang buhay, sa kanyang noong panahon kanyang pinangungunahan ang mga
Israelites ay walang iba po kundi ang presensya ng Diyos. Napaka-importante po na yun sa Kanya, mga kapatid. At maging sa atin sa ngayon, ay napaka-importante po ng presensya ng Diyos. Dahil ako man po sa aking buhay bilang lingkod ng Diyos, ay ang aking pong laging sinasabi at pinapadalangin sa Panginoon ay matutuhan kong talagang mamuhay na kung saan ang presensya ng Diyos ay kasama ko sa aking buhay. Sabi nga ng talata sa Exodus 33:12, Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead this people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." The Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?" So malinaw po kay Moses, sabi niya, kung ang presensya mo, Panginoon, ay hindi sasama sa amin, ang sabi ni Moses, huwag mo na lang kaming papuntahin doon sa lupang pangako. Para kay Moses, ang mas importante at mahalaga sa kanya ay yung pong presensya ng Diyos. Para kay Moses, kung pupunta kami sa lupang pangako nang hindi naman namin kasama ang iyong presensya, ang sabi niya, do not send us up from here. Do not send us up from here. Ano po? Kasi nga, kaya naman ayaw isama ng Diyos ang kanyang presensya dito sa mga Israelitang ito, ang titigas kasi ng ulo nito. Ito po yung konteksto na gusto ng Panginoong lipulin na ang bansang ang Israel at mula kay Moses ay magmumula. Doon sa kanyang lahi magmumula. Pero tinanggihan po ni Moses iyon. Ano po? At ang sabi nga po ni Moses, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Huwag naman kaming ipadala, Panginoon. Ang sabi nga dito, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Ano po? Sabi nga po ng isa kong nabasang aklat, kung ang sinabing ito ng Panginoon ay nalaman po ng mga leaders ng Israelita, dahil ang kausap dito ng Panginoon si Moses Laang, ay malamang, ang sabi po ng writer na iyon, ay iiwan na nila si Moses at sila po papasok na sa lupang pangako kahit hindi po nila kasama ang presensya ng Diyos. Kaya sabi dito ni Moses, Panginoon, kung kami pupunta roon nang hindi naman kasama ang presensya mo, wag na lang. So kaya tayo rin po sa ating buhay, ano po, kahit anong kamtan nating tagumpay, kahit matapos po natin yung magawa natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, pero kung hindi naman natin kapiling ang kanyang presensya, ay para kay Moses, walang saysay ang buhay. At anong pagkakaiba namin sa ibang tao kung wala ang presensya mo sa aming buhay? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? So yun po lamang talaga ang pagkakaiba. Dahil kung tutusin, ang mga unbeliever, mas mayaman po sa atin, mas maunlad pagdating sa kabuhayang material, pinansyal. So ang ating maging kaibahan lamang sa kanila, mga kapatid, kapag yung presensya ng Diyos na ito ay tangible. Yung ebidensya nito ay talagang nahayag sa ating buhay. Kaya nga, ang tanong ay, what is the most important thing in your actual life every day? Ano ang pinaka-importante bagay sa actual mong pamumuhay sa bawat araw? So kaya nga po yung itinuro sa atin ng ating mentor, yung family altar, at ako po bilang lingkod ng Diyos,
Lalo na po yung sa pamadaling araw, yung alas 4 or alas 3, hindi po pare-pareho. Or pag minsan, pag galing po sa biyahe na pagod, alas 5. But sa biyaya po ng Diyos, sa pabor ng Diyos sa aking buhay, sinisikap ko pong isakatuparan itong pakikipagtagpo sa Panginoon. At salamat po dahil sa bawat araw na itinatakda ng Diyos sa buhay natin, ay napakalaki po ng time na dapat nating ibigay upang katagpuin natin ang presensya ng Diyos. Upang sa maghapon ay makita natin yung pagsama ng Panginoon sa ating buhay, sa ating mga ginagawa, lalo na sa gawain ng paglilingkod. Ano po. Kaya napakahalaga po ng presensya ng Diyos. Ako po ay naniniwala na yung pong dominion mandate na ibinigay sa atin ng Panginoon, na ibinigay ng Panginoon sa church, ay mahirap po natin itong maisakatuparan, mahirap po natin at imposible po natin itong maisagawa kung hindi tayo sasamahan ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Kailangan po natin ito, mga kapatid. Pangalawang bagay, doon sa 3 facets of God's favor, divine protection of God. Ano po? Yung protection sa atin ng Panginoon ay kinakailangan natin sa bawat araw. Ako po bilang pastor, sa madalas ko pong pag-alis rin, pagdadrive, sinasabi ko po sa Panginoon, Lord, hindi po ako magaling na driver. Hindi po ako, kilala ko, may careless din po ako. Kaya laging ang bawat lakad ko po ay akin pong itinatagubilin sa Panginoon. Magaling po sa aking pangangaral, lagi ko pong sinasabi, Panginoon, yung mga lalakbay namin ay hindi po namin alam kung anong pwedeng maging kaganapan. Pero naniniwala po ako, Lord, ang tunay namin protection ay sa iyo po, hindi sa mga bagay na kami ang nag-devise. Ano po. Kaya nga sabi ng Panginoon, through God's favor, ito po, through God's favor, we will continue to walk in the canopy of the protection of the Almighty God, even in the most hostile environment. At sa amin pong pamilya, naalala ko po nung panahong dumating po dito yung malaking dilubyo, yung pagbahang malaki na kung saan nasa 1,000 mahigit ang namatay po dito sa Infanta Real General Lacar, Quezon. At nung panahon po ngayon, wala ako sa piling ng aking pamilya. Pero tunay po na ako'y nagpasalamat sa Panginoon, lalo kong na-appreciate ang kanyang pagpoprotekta sa aming buhay. Simula pa po. At nakikita ko, pinapakita sa akin ng Panginoon, mula nung bata pa, hanggang sa panahong ito, ay nakikita ko po yung pabor ng Diyos na protection sa aming buhay. Ano po. Kaya nga po, napakahalaga ng Psalms 91, ang sabi nga doon, surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 8,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Ano po? They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. So kaya ito po sa atin sa School of Church Builder ay ranas na ranas po natin. At ito pong talagang well appreciated sa atin itong passage na ito ng Scripture dahil ito po yung naging gosyen natin. Ano po? Ibig sabihin, yung protection ng Panginoon ay talagang naranasan natin. Kami po rito sa Infanta, maging ang congregation ito ay talaga pong nagpapasalamat sa Panginoon dahil po ang daming pinatay ng COVID-19 na iyan, yung iba ay nagpabakuna, namatay rin po. Alam po namin kung sino rito ang mga matay na nagpabakuna. Pero salamat po dahil napanghawakan po natin
ang mga salitang ito ng Diyos ano po sa ating buhay. At totoo po naman, kahit simula pa lang po ng aming paglilingkod, napakarami pong karanasan ko doon sa pagpoprotekta ng Panginoon. Maging doon sa aking may bahay na makikita po siyang 20 taon na siya ay sinabi ng doktor na diabetic, may problema sa puso, pero until now po, yung protection ng Diyos ay sumasa kanya at patuloy naming naranasan ito sa aming buhay. So kaya nga po napakahalaga mga kapatid ng divine protection, ng protection ng Diyos sa ating buhay. Ano man pong gawin nating pagsisikap na protektahan ng ating buhay, kapos po tayo. Lagi pong pwedeng makasingit ang anumang aksidente, anumang maging mga dulot ng kalamidad na yan, pero sa kamay po ng Panginoon, malinaw po na tayo po ay protektado niya. Ano po? Surely, Lord, you bless the righteous, you surround them with your favor as with a shield. Dahil yung pong proteksyong ito ay pabor po sa atin ng Diyos. Ano po? Pangatlong bagay, doon sa 3 facets of God's favor, ay yung pong tinatawag na divine attraction. Divine attraction. When the favor of God is in you, you become the target of God's generosity, kindness, and goodness. Ikaw po yung, ibig sabihin, target ka ng generosity ng Panginoon, yung kanyang kindness, yung kanyang goodness. Kaya nga sa buhay ni Joseph the Dreamer, ay makikita po natin yung pabor ng Diyos sa kanya. So kaya yung paggawa ng kanyang mga kamay, ay nagkaroon ng pag-unlad. At ultimo unbeliever ay napansin po yung bagay na iyon, yung pagsama ng Diyos sa kanyang buhay, doon sa bahay ni Potiphar at maging sa bilangguan. Ano po? When the favor of God is in you, you will become a magnet of blessings, and other people will come to you and consciously or unconsciously help you in fulfilling your destiny. At malinaw na malinaw po itong bagay na ito sa ibinahagi sa atin ng ating pong mentor na si Pastor Wilbert. Nung pong siya mag-seminar dito sa Impanta, nung pong Kingdom Invasion, of the Marketplace, ay na-share nga po niya na yung mga karagdagang lupa para po maging masigit na ma-accommodate, maraming ma-accommodate yung pong training center, yung Goshen, ay makikita po natin yung pabor ng Diyos sa Kanya. Na mayroong mga taong darating sa iyo, other people will come to you and consciously or unconsciously help you in fulfilling your destiny. At yun po yung mga naging karanasan niya. At maging man po, ako rin sa aking pagpapastor, ay na-experience ko po. Hindi ko po kinukumpara sarili sa kanya, pero nakaka-experience po ako. Magi po yung mga tao na kung saan ay darating sa buhay mo upang tulungan ka na maganap yung assignment na tinakda ng Diyos sa iyong buhay. So kaya nga, huwag natin kalilimutan na napakahalaga ng pabor ng Diyos sa ating buhay. At yan ay nalugar ang ating buhay sa pabor ng Diyos dahil lamang sa Panginoong Kristo. Through our Lord Jesus Christ, God's favor has rested upon us. But we need the right keys to activate it. Kinakailangan natin ng tamang susi. Ano yung tamang prinsipyo upang tayo na nakalugar sa pabor ng Diyos ay ma-activate ito. At ito po ay talagang mapakinabangan natin sa araw-araw nating pamumuhay. What are the right keys to unlock and activate God's favor in fulfilling your purpose in life? Ano po yung mga tamang susi? Ang ibig sabihin ng susi ay mga prinsipyo ng kaharian ng langit na kung saan ay para ma-unlock at ma-activate yung pabor ng Diyos upang mapulpil natin yung itinakdang layunin ng Diyos sa ating buhay. Number 1 po mga kapatid ay yung pong tinatawag na humility. Ito ang pangunahin sa ating buhay na kinakailangan. Humility. Ang sabi sa 1 Peter 5:5,
In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you clothe yourselves with humility toward one another. All of you, ang sabi ni Peter. Idamit daw po natin sa ating sarili, alin? Kababaang loob. Humility. Toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. So malinaw po sa talatang ito na kapag tayo po ay mayabang, kapag ang inaasahan natin ay ating sariling kakayahan, or ating kapwa-tao, or kaya tayo ay umaasa dahil tayo maraming mga tinatangkilik, ang sabi nito, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ang binibigyan niya at pinapakitaan niya ng pabor ay yung pong mga sa kanya yung mapagpakumbaba. Kaya nga sabi din dito, humble yourselves, therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Pero ang kinakailangan natin, humble yourselves. Kaya nga may sinabi sa Bible, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths. So kaya nga po mga kapatid, napakahalaga ng mga panahon na ginugugol natin sa presensya ng Diyos upang ating isubmit anumang ating mga layunin, anumang mga plano, anumang mga adhikain natin doon sa assignment na binibigay sa atin ng Panginoon. Napakahalaga po noon mga kapatid. Ano po? Sabi pa rin sa James 4:6, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. So malinaw po yan mga kapatid. Ano po? Ito pa nga, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. So malinaw po dito mga kapatid na hindi natin dapat pagtiwalaan ang ating sarili. Tayo'y nagpaplano, tayo gumagawa ng mga plano, pero malinaw ang Bible, ang Diyos ang nagpapatupad. Kaya napakahalaga po ng pagsasubmit sa Kanya, para pag tayo po ay laging ibinibigay natin ang sarili, nagpapakababa tayo sa harapan ng Diyos, maasahan po natin ang pabor ng Diyos. Ang sabi nga dito sa Philippians 2:5-6, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Hindi po niya ikinonsider yung pagkakapantay niya sa Diyos upang gamitin niya para sa kanyang advantage, doon sa layunin ng Diyos sa kanya. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Kaya naman, sabi, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. So, yan po ang isang bagay na kung saan ay kinakailangan i-practice po natin yung humility sa ating buhay. Kaya nga sabi dito, idamit ninyo ito. Kagaya ng damit, isuot po natin ito. At tayo'y, idamit natin itong humility ito upang yung pabor ng Diyos ay tamasahin natin habang ating patuloy na sinasagawa yung kanyang layunin sa ating buhay. Pangalawang bagay, para ma-activate po, ma-unlock yung pabor ng Diyos sa ating buhay, ang kinakailangan natin goodness, kabutihan. Ang sabi po sa Proverbs 12:2, a good man obtains favor from the Lord, but a man of wicked intentions, He will condemn. So malinaw po rito na ang mabuti pong tao, ibig sabihin ito yung good man, na yung namumuhay sa biyaya ng Diyos, sa pabor ng Diyos, ay nag-obtain ng pabor mula sa Panginoon. Yun yung good man. We must live in the place of goodness, kindness, and generosity. A goodness that is not affected by any circumstances. Naalala ko po, minsan po sa aking
ay may lumapit at hindi po maganda yung kanyang naging karanasan sa kanya pong kaklose. At itinatanong po niya sa akin kung ano po yung dapat kong maging tugon. Sabi ko, kung hindi man maganda ang pagtrato niya sa iyo, alam naman natin na tayo nasa kaharian ng langit at alam natin yung mga prinsipyong dapat nating ilapat, dapat nating i-practice. Ano po? Yung bang kabutihan natin ay hindi tayo apektado by any circumstances. Kaya alam ko pong hindi madali ang pagtugon ng tama sa isang maling pangyayari na nakakasakit sa iyong damdamin. Hindi po madaling tugunan ng tama po yun. Dahil sa mundong ito, nasanay tayo na pag tayo sinaktan ng ating damdamin ay ganon din ang ating pagtugon. Malaki din tayo ng damdamin ng ating kapwa. Pero bilang mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito, meron tayong mga prinsipyong tinanggap mula sa Panginoon na yung maling ginagawa sa atin ay kinakailangan natin ng tugunin ng tamang prinsipyo mula sa kaharian ng langit. Kaya sabi ni Paul sa Romans 12:17, repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ang sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. At ako po, maging sa aking paglilingkod sa Panginoon, nakaranas ako ng mga bagay na kung saan ay talagang sa salitang mundo, kung ako'y nasa mundo pa, ay nakakapagngit-ngit at gusto mong talagang kung kaya mo lang yung lahat na magagawa mo para maramdaman din niya yung masamang ginawa niya sa iyo. Noong mga panahon po ngayon, salamat dahil may grasya ang Diyos sa aking buhay na aking tinanggap. Kung kaya't nagawa ko tumugon ng tama, hindi dahil sa ako'y magaling, hindi dahil ako malakas, kundi dahil grasya po yun ng Diyos sa aking buhay. Kaya nga sabi ni Paul pa rin, therefore if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. So malinaw po rito mga kapatid, na kung anuman at hindi man anumang circumstansya ating kinasusuungan sa kasalukuyan, tinitingnan tayo ng Diyos kung tutugon tayo ng tama mula doon sa prinsipyo ng kanyang kaharian. Kaya nga sabi ng talata, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Hindi po siya ganoon kadali. Dahil sabi ko nga po sa inyo, nasanay po tayo ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero sa ating pagpapatuloy na lumalago ang ating kaalaman, kaunawaan, at nagkakaroon tayo ng paggulang, ay nakikita po natin na hindi nga applicable sa atin yung mata sa mata o ngipin sa ngipin. Manapa ay tugodin natin ng mabuti ang anumang kasamaan ng ating kapwa na ginagawa sa ating buhay. Pangatlong bagay, para po ma-unlock, faithfulness, yung katapatan. Napakahalaga po nito mga kapatid, yung katapatan. Sa kung ano man yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, na tayo'y katiwala niya, kung gusto pa nating mapaboran tayo ng Panginoon, ay ang hinahanap po niya yung faithfulness. Naalala ko yung kanyang parable sa Matthew 25, again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained
2 more. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Then the man who had received 1 bag of gold, "Master," he said, "I know that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you." His master replied, "You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well, then you should have put my money on deposit with the banker, so that when I return, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they will have, be taken from him. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth." So, hinahanap ng Panginoon sa atin yung katapatan ng bawat sa atin. Ano po? Hindi lamang sa katapatan natin of course, sa relasyon sa Kanya, kundi dapat ay magi tayong matapat doon sa yung faithfulness natin, doon sa assignment na binibigay sa atin ng Diyos ng buhay. Maging sa mga idiniposto niya sa ating abilidad at kakayahan, ang katapatan ng Diyos, ang katapatan natin ay hinahanap ng Diyos sa atin upang yung idiniposit niya sa atin ay gamitin natin for His glory. Ano po? We are called to fulfill our calling and assignment. And as we do it, the favor of God will continue to flow consistently. Tayo po'y tinawag upang isagawa natin yung panawagan at assignment ng Diyos sa ating buhay. At kapag ginagawa po natin ito na may katapatan, the favor of God will continue to flow consistently. At ang pangapat po, para po ma-unlock ito, bukod sa humility, goodness, faithfulness, ang pangapat po, honor Him as King of Kings and Lord of Lords. Ano po? Napakahalaga po ng pag-honor sa Diyos. Ano po? Kasi po natutuhan ko at naunawaan ko na ang core value po pala ng kaharian, the core value of the kingdom, ay walang iba po kundi tinatawag yung honoring. Yung pagbibigay mo ng pagpaparangal o pag-o-honor mo sa hari. Bago ko lang po nalaman yan na honoring is the core value of God's kingdom. Kaya nga, maging sa mga kahariang dumaan, akin pong sa akin din pong pag-aaral, ay nakita ko na talaga palang yung honoring ay gustong-gusto po ng hari yan. Kaya nga pala, hindi pala tayo pwedeng bumisita o pumunta pag tayo inimbitahan ng hari sa kanyang kaharian at gusto niya tayong kaharapin, hindi po pwedeng pumunta tayo roon ng walang dala. Bilang bahagi po, ano po, sa pagtungo po natin doon, ay kinakailang meron po tayong dala bilang pag-o-honor natin doon sa hari. At kung ano rin po yung ating dala, ay yun po ang sumusukat kung gaano natin ino-honor o pinapalaga ng hari. Ang sabi nga sa 1 Samuel chapter 2, verse 12, masasamang tao ang 2 anak ni Eli, hindi sila sumusunod sa Diyos. Dahil hindi nila sinusunod ang mga tuntunin tungkol sa bahaging matatanggap ng mga pari galing sa handog ng mga tao. Ito ang kanilang ginagawa kapag may naghahandog. Habang pinapakuluan ang mga karning ihahandog, pinapapuntahan nila roon ang alipin nila na may dalang malaking tinidor na may 3 tulis. Pagkatapos tinutusok ng alipin ang mga karne sa loob ng kaldero o palayok, ang matusok ng tinidor ay ang bahaging mapupunta sa mga pari. Ganito ang kanilang ginagawa tuwing maghahandog ang mga Israelita sa Shiloh. At bago pa masunog ang taba ng karne, pumupunta na ang alipin at sinasabi siya naghahandog, "Bigyan mo ang pare ng karning maiihaw." Hindi siya tumatanggap ng pinakuluan, hilaw ang gusto niya. Kapag sinabi na naghahandog na hintayin muna maihandog ang taba ng karne bago siya kumuha ng gusto niya, sasagot ng alipin, "Hindi maaari. Kailang ngayon mo ibigay dahil kung hindi, aagawin ko iyan sa iyo."
Malaking kasalanan sa paningin ng Panginoon ang ginagawa ng mga anak ni Eli dahil hindi nila iginagalang ang handog para sa Panginoon. Lumapit ang isang lingkod ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ipinahayag ko ang aking sarili sa ninuno niyong si Aaron at sa pamilya noong alipin pa sila ng paraon sa Ehipto. Sa lahat ng lahi ng Israel, ang pamilya niya ang pinili ko na maging aking pari na maglilingkod sa aking altar. Sa pagsusunog ng insenso, sa pagsuot ng espesyal na damit ng pare sa aking presensya. Binigyan ko rin sila ng bahagi sa mga handog sa pamagitan ng apoy na iniaalay ng mga Israelita. Bakit pinag-iinteresan pa ninyo ang mga handog na para sa akin? Bakit mas iginagalang mo pa, Eli, ang mga anak mo kaysa sa akin? Hinahayaan mong patabain nila ang kanilang mga sarili ng mga pinamagandang bahagi ng handog ng mga mayan kong Israelita. Ako na inyong Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nangako noon na kayo lang at ang lahi ng inyong mga ninuno ang makapaglilingkod sa akin magpakailanman bilang pare. Ngunit hindi na ngayon dahil pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit hahamakin ko ang humahamak sa akin. So, importante po yung honoring. Honoring our King and Lord by fully obeying the protocols in His presence. Kaya tayo po ay napaka-importante, napakahalaga, yung pag-honor po natin sa ating hari. Kaya nga po, kahit po sa ating mga pagtitipon, sa mga panahon na tayo nagkakatipon, tayo ay naghahandog ng mga awiting pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, ay napakahalaga po na yung ating isip ay talagang nakapokus sa Kanya. Ano po? Napaka-importante po na yung ating puso at kaisipan ay nakapokus sa Kanya bilang, paghahandog, bilang pagpaparangal natin sa Kanya. Protocol in His presence. Napakahalaga po na yan, mga kapatid. Kaya nga po, tayo bilang mga pastor ay yung ating mga anak, habang maliliit pa, ay kinakailangan maturuan sila ng tamang pag-honor sa ating Diyos na Hari at Panginoon. Lalo na po pag tayo dumarating sa ating pagtitipon, importante po yan. Kaya nga sabi rin sa aklat po ng Proverbs, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Honoring the king with your wealth or possessions and the fruits of your increase. Yan pa ang isang paraan ng pag-honor po sa ating hari, ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa pamagitan ng ating ikinaunlad. Honoring the king with your wealth or possessions and the fruits of your increase. At ang resulta po, pag ginagawa natin, your barns will be filled to overflowing in plenty. So, malinaw po yan. Kaya nga po, yung ating pagbibigay, yung pong tinatawag na offering, yung pong ating paghahandog ng tithes bilang pang-honor sa mga lingkod rin ng Diyos na ginagamit sa atin, yung pong ating pagbibigay ng offering ay napakahalaga po na tayo maging matapat sa bagay na yan. Kasi malinaw po naman dito honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. At ano na po ang resulta? Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Ako po sa aking buhay, nung matutuhan ko itong pag-honor na ito sa Diyos at sa Kanyang lingkod na ginagamit sa aking buhay, ay nakita ko po talaga yung pag-unlad pagdating namin sa kabuhayang material at pinansyal. Talaga pong napakalaki po nang nagawa po sa aming buhay na mag-asawa yung bagay na pag-honor sa Diyos at sa Kanyang lingkod na ginagamit sa aking buhay. Sabi rin po sa Exodus 34:20, redeem the firstborn donkey with a lamb, but if you do not redeem it, break its neck. Redeem all your no one is to appear before me empty-handed. Yun po ang sabi ng Panginoon kay Moses, no one is to appear before me empty-handed. Kaya nga po, sa ating pagbisita po rito, sa ating pagtungo rito, Sunday after Sunday, ay napakahalaga po na mayroon tayong dalang pang-honor sa ating hari ng mga hari.
Kung talagang totoo tayo at kinikilala nating ang lahat sa ating buhay, hindi tayo may-ari, tayo katiwala lamang niya, mga kapatid, hindi tayo dapat magkait ng ano pamang nasa sa ating buhay dahil yan ay hindi natin pag-aari, ang tunay na may-ari siya at yung mga ipinagkatiwala niyang iyan sa atin ay pwede po nating gamitin iyan bilang pagbibigay ng parangal po sa kanya, mga kapatid. Ano po? Kingdom protocol requires that a gift must be presented when visiting a king. Yan po ang kingdom protocol. Naalala ko minsan sinabi ni Dr. Monroe, inimbita siya ng hari ng Swaziland at itinanong po niya doon sa nag-iimbita sa kanya kung ano daw po ang dapat gawing pagharap sa hari. At ang biling-biling sa kanya, huwag kang haharap sa hari nang wala kang dalang regalo bilang pagbibigay, pagrespeto mo at pagpaparangal sa kanya. Yang kingdom protocol requires that a gift must be presented when visiting a king. Pero sa atin po, sa sangkakristyanuhan, marami pong hindi aware sa bagay na yan. Darating ng linggo ng walang dala. Ano po? Na para bang ang sinasabi niya na walang ibinibigay sa akin ng Diyos. When the Queen of Sheba saw all the wisdom of Solomon in the palace he had built, ang sabi po rito, the food on his table, the sitting of his official, the attending servants in their robes, his cupbearers, and the burnt offering he made at the temple of the Lord, she was overwhelmed. She said to the king, the report I heard in my own country about your achievements and your wisdom is true. But I did not believe these things until I came and saw with my own eyes. Indeed, not even half was told me. In wisdom and wealth you have far exceeded the report I heard. And she gave the king 120 talents of gold, large quantities of spices and precious stones. Never again were so many spices brought in as those the Queen of Sheba gave to King Solomon. At ito naman ang ginawa ng hari. King Solomon gave the Queen of Sheba all she desired and asked for, beside what he had given her out of his royal bounty. Then she left and returned with her retinue to her own country. So makikita po natin dito yung prinsipyo, ano po, na nung dumalaw si Queen Sheba, ang dami po niyang iniregalo sa hari bilang pagpaparangal, bilang pagrespeto kay Haring Solomon. At may makikita po tayo ditong prinsipyo, mga kapatid. Ang ginawa naman ni Haring Solomon ay binigyan rin si Queen Sheba nung kanyang mga hinihingi, nung kanyang mga hinahangad, dinanasa, bukod sa kanya pong ibinigay. Bukod sa ibinigay ni Haring Solomon, ano po? Kaya nga yung prinsipyo sa Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Sabi ko nga po sa inyo, sa aming buhay, mula nung matutuhan namin, mag-honor sa ating po sa Diyos, yung katapatan namin sa pagbibigay ng aming tithes, maging po yung aming paghakbang doon sa patuloy na pag-i-increase ng aming offering, seed faith offering, magi pong sa pakikinig namin sa Panginoon ay mayroong mga pinabibigyan sa amin. Mga kapatid, ang makalipas po ang, nagsimula po kami ng bagay na yan ng 2013 at ngayon po 2022 at 9 years na po namin ginagawa at minsan po ay hindi po kami, bumaba yung ibinibigay na income sa amin ng Panginoon. Patuloy na tumataas po ang income na ibinibigay sa amin ng Panginoon. Kaya totoo po yung sinabi, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure, anumang panukat na ginamit mo, it will be measured to you. Tatandaan po natin, we can never outgive God.
Give and He will give abundantly and overflowing in return. Hindi natin pwedeng matalo si Lord sa pagbibigay. Tayo lang ay takot. Kaya kung tayo nagbibigay at nananatili tayo sa isang halaga na lumipas na ang maraming taon na ganoon pa rin tayo, hindi po natin mararanasan ang masaganang pabor ng Diyos kung ganoon lamang ang sukatan natin, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, tandaan ninyo ito, ang nag-aasik ng kaunti ay umaanin ng kaunti at ang nag-aasik ng marami ay umaanin ng marami. Ano po ito? Ginamit na po na ito ay agricultural principle, pero ang konteksto po na ito ay pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap sa Jerusalem noong kapanahon ng iyon. At nung nililikom na po yung mga kalob noon, para sabi ni Paul ay hindi maging sapilitan, pinauna po niya doon sina Timothy or sina Titus at nilikom po yon. At ito po ang sabi doon sulat, ang nag-aasik ng kakaunti ay umaani ng kakaunti at ang nag-aasik ng marami, umaani ng marami. So, ikinabit po ni Paul ang agricultural principle na ito pagdating sa pagtulong ng pinansyal. Ano po? Na ito hindi lamang talaga doon sa mga itinatanim na mga bagay, kundi maging sa pera po. Ang bawat sa inyo magbigay ng ayon sa sariling kapasya ng walang pag-atubili at hindi nasapilitan dahil bahal ng Diyos ang mga nagbibigay na may kagalakan. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ng iba. So, sa amin pong buhay, hindi namin dati nagagawa itong mga bagay na ito, pero nung i-practice po namin mag-asawa ang prinsipyong ito, ay nakita po namin na yung makatulong para sa pangangailangan ng iba. Nung una, nung ako po'y nagsisimula pa sa pagpapastor, ang nasa isip ko ako'y laging tulungan. Pero nung matuklasan ko po yung prinsipyo, ay doon ko po naranasan yung tinatawag na overflowing supply ng Panginoon sa pangangailangan ng aming buhay. Napakaraming idinagdag ng Panginoon na pinagkatiwala sa aming buhay. Doon na lamang po sa taong ito, sa mga lupang ibinigay sa amin ng Panginoon, kung akin pong titingnan at akin pong titingnan ay yung kakayahan po namin mag-asawa, hindi po namin kaya. Pabor po ito ng Diyos. Na napaboran kami sa bagay na ito dahil sa aming pagpapraktis ng prinsipyong ito. Ano po? Kaya nang sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabuting gawa. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay ng inyong mga pangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Ano po? Ang problema ng maraming mananampalataya ay malinaw dito, siya nagbibigay ng binhi at tinapay na makakain. Ang problema ng mananampalataya, pati yung binhi na dapat ay ibigay para lumago ay kinakain. So kaya walang lalago. Ano po? So kaya nga, napakahalaga na makita natin na kung tayo po'y nananatili na sa buwan-buwan nating pagbibigay sa atin ng Panginoon ay steady tayo sa isang kalagayan, masasabi kong mayroon pong hindi tamang nangyayari. Pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala ninyo sa kanila sa pamagitan namin. Giving to our King is for our goodness. Ang pagbibigay po natin sa ating Diyos na Hari ay para sa ikabubuti natin. It is one of His principles for increase and prosperity. Ito ang paraan. Ano po? Mayroong mga naririnig ako mananampalataya, pag ako pinayaman ng Diyos, ako magbibigay ng sagana sa gawain. Hindi, mga kapatid. Kung ano ngayon ang hawak mo, magsimula ka sa maliit na yan. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang tapat sa kakaunti ay maging tapat sa malaki. Ang hindi tapat sa kakaunti ay hindi maging tapat sa malaki. Ano po? At ito po ang prinsipyo, mga kapatid. Giving to a king attracts his wealth to the giver. Kagaya na nangyari kay Solomon, nung magbigay ang Queen of Sheba, ano po? Ano nangyari? Sabi nga dito, giving to a king attracts his wealth to the giver.
Kaya ibabalik niya naman sa git, siksik, liglig at umaapaw. When we give to the king, it begets giving back to us because our generosity attracts the king's wealth to us. Kaya tama yung prinsipyo na sinasabi ito, ang nag-asik ng sagana ay mag-aanin ng sagana. Magbigay ka at bibigyan ka rin. Hustong takal, ano po, siksik, liglig at dumaapaw. At kung anong panukat na ginamit mo, yun din ang gagamiting panukat sa iyo ng Panginoon sa pagbabalik ng kung ano yung binigay mo. So kaya nga po, ang Diyos natin ay na-attract dahil siya ay generous God. Ano po? Ganun po ang prinsipyo sa kaharian ng Diyos. Yan yung konsepto. Ano po? Giving to a king attracts his wealth because he is a giver and is attracted to those who share a like or same spirit. Kaya pag tayo po ay nagbibigay sa ating Diyos na hari, na-attract po natin yung kanyang kasaganaan. Ano po? Because he is a giver. Kasi bago po tayo nagbigay, ang Diyos muna nagbigay sa atin. At siya po ay attracted doon sa mga taong generous. Sa mga mananampalatayang generous. At alam ng Diyos kung sino ang tunay na generous. Ano po? Hindi yung malaking magbigay. Kasi kung minsan, kagaya sa Bible, malaking nagbigay pero sobra sa kanyang pangangailangan. Ano po? Ang isang tunay na giver, yung katulad po ng babaeng nagbigay ng isang lepta, bagamat isang lepta yun, pero yun ang kanyang kakainin, ang kanyang ibinigay. Isa pang bagay, giving to a king places demand on his wealth. Naglalagay ka ng demand sa kanyang kayamanan. Because a king cannot allow himself to be outgiven. A king cannot allow himself to be outgiven. So kaya yung prinsipyo ang nagbibigay o nag-asik ng sagana ay mag-aanin ng sagana. Ang nag-asik ng bagya ay mag-aanin ng bahagya. Give and it will be given to you. At kung anong panukat na ginamit mo, yun din susukat sa iyo. At kaya napakahalaga po mga kapatid na magbago yung trend ng pagbibigay natin sa gawain ng pagsusulong ng kaharian ng Diyos, sa pagbibigay natin sa pagtulong sa ating kapwa. Noong araw po, ako po hininga ng limos, 5 piso, 10 piso. Mataas na po para sa akin yung 20 pesos. Pero sa panahon pong ito, may mga talaga pong naobserbahan ko na talagang iniudyok sa akin ng Holy Spirit yung kung magbibigay ako ng tulong doon talaga sa nangangailangan, yun talaga makakatulong sa kanya. Yun talaga pong makakatulong sa kanya. Ano po? Isa nga po, nakatambay po ako dito sa may lugar ng Paco at yung mga anak ko, hinihintay ko po na kasi nagpapaayos ng kanilang ngipin. Natanong ko po isang babaeng pipilay-pilay na lumalakad papalapit sa akin. Ako po nakasakay doon sa akin sa sakyan. Ang sabi po sa akin ng Panginoon, dadaan yan sa tapat mo at hihingi siya ng tulong sa iyo. Ang dami po niyang dinaanan, wala siyang hiningan ng tulong. Pinagmamasdan ko siya kung talagang ang Panginoon nga ay narinig ko sa oras na yon. Alam po niyo, pagtapat doon sa bintana ko, doon sa kanan, ako ay nasa driver's seat, bigla po niyang isinahod yung kanyang kamay. At doon po sa kanyang pagsahod ng kamay, ay talagang ako po ang ginawa ko po agad ay dinukot ko yung wallet ko, dumukot po ako ibinaba ko yung bintana ko, dumukot po ako $100, iniabot ko po sa kanyang dahan-dahan, at ang sabi po niya, God bless you, sir. Talaga pong kitang-kita po sa kanyang mukha yung kasiyahan, ano po. Siguro sa tanang buhay niya, baka ang iniisip niya tatanggapin niya ay barya, pero siguro sa tanang buhay niya, akala ko ay barya lang, pero nung makita niya inabot ko, tuwang-tuwa siya, sabi niya, namutawi sa kanyang bibigay, God bless you, sir. Ano po? So kaya, lagi nating tatandaan, ano po, lalo na yung pagtulong sa mga wala nang kakayahang gumanti sa iyo, ay napakahalaga po na yan sa harapan ng Diyos. Mas masarap pong tulungan yan, ano po. Kaya nga, giving requires a response from the king. Kaya iyon ang ginawa ni Haring Solomon. He is obligated not only to respond to your gift, but also to exceed it. Hindi lang talaga tugunan yung iyong niregalo sa kanya, but also to exceed it.
At yun yung ginawa ni King Solomon. Aha. Kaya nga tayo, dapat nating makita yung bagay na iyan kapag tayo po ay humaharap Sunday after Sunday sa presensya ng ating Hari at Panginoon ng ating buhay. Pag tayo po ay nasa harapan ng presensya ng Diyos. Lalo na sa panahon na tayo po ay maghahandog ng mga kaloob. Kaya makikita natin sinabi sa Bible yung hindi tapat sa kanilang tithes and offering. Malinaw po ang sabi doon, magnanakaw. Oho. At ang pagnanakaw ay hindi po pagrespeto o pagpaparangal sa Diyos nating Hari. Kaya ulitin ko, give and it will be given to you. A good measure. Ano po? Pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap. Mas higit kaysa iyong binigay. For with the measure you use, it will be measured to you. The glory of a king is his power to outgive another king. Yan po ang glory. Yan ang kaluwalhatian ng hari. Ay yung kapangyarihan niyang ma-outgive yung another king. Kagaya ng ginawa ni King Solomon sa Queen of Sheba. Ano po? Kasi nga po, ulitin ko po sa inyo, ang pag-honor sa hari ay yan po yung core value ng kaharian. Core value ng kaharian. At ito pa nga, sabi ng Panginoon, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Hindi lamang yung mga ibinabalik sa atin. Ito nga ang pinapangako at tinitiyak sa atin ng Panginoong Kristo ay our Father has been pleased to give us the kingdom. Nalulugod nga siyang ibigay ito. Kaya lang dapat nating alam yung mga prinsipyo ng kanyang kaharian. Kaya dapat malinaw, habang tayo tumatagal lumilinaw, lalo sa atin ang konsepto ng kaharian ng Diyos. Ano po? When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. Ang sabi rito, all the nations will be gathered before Him and He will separate the people from one another as shepherds separate the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, come you who are blessed by my Father. Take your inheritance. Anong inheritance? The kingdom prepared for you since the creation of the world. Yun ang inheritance talaga. At dito yung maganda, ano ang ginawa nila na resulta ng pagsang-ayon nila? Ano ang mga ginawa nila na resulta ng pagsang-ayon nila sa napagharian ng Diyos ang kanilang buhay? Ang sabi niya rito, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ano yan? Yun yung pagtulong. Ano po? Hindi yung pakitang taong tulong, yung talagang tulong na makatutulong doon sa tao. Ano po? Na kung saan ay napaparangalan po doon ang Diyos na hari natin. So kaya, mga kapatid, napakahalaga. Nasa buhay po natin, ito pong last na binanggit ko sa inyo, ito pong pang-apat na prinsipyo para ma-unlock at ma-activate yung pabor ng Diyos sa ating buhay. Importante po ito. Kaya yung ating pong pag-honor sa Diyos, yung sa kanyang presensya, pag tayo nasa kanyang harap, napaka-importante po noon. At yung katapatan din natin sa mga ipinagkatiwala niya sa atin. Yung katapatan nating ginagawang pag-honor sa mga lingkod na tinawag niya. Aha. Dahil actually po, yung ibinibigay na bahagi ng mga Israelita sa Diyos ay yung po'y bahagi para doon po sa mga Levites. So kaya yung ating pong pag-honor sa ating mentor, mga kapatid,
ay napakahalagang prinsipyo na yan. At sa akin pong buhay, na ako po 9 years na sa ilalim ng kanyang mentoring, nakita ko po, nung i-practice ko po yung prinsipyong iyan, nagbago po ang kalagayan pampinansyal, material ng aming buhay. At sa ginagawa po namin bilang daming mag-asawa, ay talagang nakita ko po na kami po ay hindi malaking church, wala po kaming business, ang amin pong ginagawa ay paglilingkod sa Panginoon. Pero bagamat ang church po namin ay maliit, 40 to 50 lang kami. Pinakamarami na, pag may bakasyon yung 60. Pero yung regular attendance po namin 40 hanggang 45. Pero nakita ko po kung gaano kasagana ang Diyos. Kung gaano niya tinutugon. Kung gaano kami nagtatamasa ng pabor mula sa Panginoon. Dahil po sa mga prinsipyong iyan na ating pong tinalakay. Humility is number 1. Number 2 is goodness. Number 3 is faithfulness. Number 4 is honoring the king and his servants. Ano po? Ang hari at ang mga naglilingkod sa hari. Kaya po sa hapong ito mga kapatid, nawa po ay nakakuha tayo ng mga prinsipyo na kung saan ay kinakailangan nating i-practice upang ma-unlock at ma-activate natin ang pabor ng Diyos na kung saan dito inilugar ng Diyos ang ating buhay dahil sa Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon and advance Happy New Year. Salamat po. In Jesus' name. Amen.